Amen. Patuloy natin palakpakan ng Diyos ng malakas. Yung galing sa puso, isip at kaluluwa natin. Purihin natin ang Panginoon. Ang sarap magpuri sa Diyos. Di ho ba? Umulan man, umaraw man, nandito tayo, sinasamba natin ang Panginoon. At ngayon po, sama-sama po nating ihanda ang sarili natin at puso natin as we worship the Lord sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, lumalapit po kami sa inyo. Ngayong umagang ito, hinihiling namin ang inyong bendisyon. Pagpalain mo po nawa ang inyong mga salita. I-anoint mo po, Panginoon, as we open your word this morning. I-anoint niyo po ang aming spirito sa aming pong pakikinig. At nawa po, Panginoon, maging malinaw ang inyong pong layunin sa umagang ito at sumunod po nawa kami sa inyong pong kalooban. Bless us, Lord God, with your presence and with your words. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Maaari na po tayong makaupo. Praise God. Araw-araw ay marami pong nangyayari sa buhay natin na nakakagalit. Sino kaya rito ang bihirang magalit? May kilala ba kayong tao na bihirang magalit? O mas marami tayong kilala na tao na madalas magalit? Huwag niyo ituro, kayo naman. Mas maraming tao ang nagagalit. Ang tanong po ganito, ang Christian ba, dapat nagagalit pa? Christian ka ba? Yes, Pastor. Dapat ba nagagalit ka pa? Di ba? Parang ang hirap yata noon. Ngayon, kung nagagalit ka pa, kasalanan ba ang magalit? Is it a sin to be angry? Actually, pag nagagalit po tayo, ramdam mo naman sa kalooban mo, di ba? Parang may sumasabog, parang may apoy, parang merong nangyayaring kaguluhan sa loob natin. Kaya kahit sabihin sa'yo na, hindi ka nagkakasala. Ang feeling mo, hindi. Ang feeling ko talaga, nagkakasala ako eh. Pero alam niyo po ba, pwede ba tayong magalit kahit hindi nakakasala? At yan pong pag-aaralan natin ngayon pong umagang ito. How to be angry without sinning. Samahan niyo po ako as we study from Ephesians chapter 4, 26 to 32. Babasahin ko po ito ng mabagal. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw, nagalit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. 30. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Verse 31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Now, binabasa pa lang natin yung verse, palagay ko meron ng kumukurot-kurot sa atin. Palagay ko, natututo na tayo. Dito pa lang sa verse po na ito. Tingnan niyo po yung sabi sa unang-unang verse, sa verse 26. Kung magagalit man kayo, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Ang sabi. So, ibig po sabihin, it is expected na magagalit po tayo. Hindi sinabi na, huwag kayong magagalit. Hindi sinabi, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo. Naiiwasan pala na magkasala kahit tayo po ay nagagalit. No, it is not impossible to not sin pag nagagalit tayo. Si Jesus, nagalit ba si Jesus? Ilang beses nagalit si Jesus sa Bible? 2. Alam natin yung isa, di ba? Nagalit siya pagpasok niya sa templo, nakita niya, sabi niya, ginawa niyong pugad ng magnanakaw itong templo na to. Tinumba niya yung mga lamesa ron. Nang hataw si Jesus, sabi sa Bible, kumuha siya ng pinalo niya yung mga nando doon. Nagalit si Jesus. Nagkasala ba siya? Kung nagkasala siya, hindi na siya Savior. So ibig sabihin, hindi nagalit si Jesus kahit na siya ay nagalit sa temple.
Pangalawa na nagalit si Jesus, nung pinalayo ng mga alagad, dinala ng yung mga nanay, dinala yung mga bata kay Jesus para pagpalain, pinaalis ng mga alagad. Alam nyo, sabi sa Bible, nagalit si Jesus doon sa mga alagad. 2 beses nagalit si Jesus. Nagkasala ba siya? Hindi. So, posible na tayo po ay magalit din, pero hindi po tayo nagkakasala. No, is it a sin to be angry? Bago po natin sagutin yan, yung tanong na yan. Kasalanan ba? Pastor, nagalit ako kagabi. Nagalit ako kanina. Nagkasala ba ako? Para na masagot po natin yan kung nagkasala tayo, una po sa lahat, before we answer that question, we need to understand what anger is. Ano ba yung anger? Una po, by definition, anger is a strong feeling of displeasure and hostility. Tignan niyo yung definition na yan. Strong feeling. Therefore, anger is a feeling. Siya ay pakiramdam. Hindi po siya yung ginawa mo, nambato ka, nagbasag ka. Yun ay action. Pero anger is a feeling. Naramdaman mo po itong anger na ito. And therefore, as a feeling, it happens naturally. Para pong ganito, takot. Yung pong takot, feeling yan eh. Pinaplano mo ba yan? Pinaplano mo ba yan na, pag nakakita ko ng ahas, matatakot ako. Hindi mo pinaplano yan. Pag nakita mo yung ahas, bigla ka natakot. No? Sa joke, halimbawa, ang joke, pinaplano ba yan? Yung, di ba, may nagpatawa, tapos, hehehe. Di ba? Ang joke, kusa mong nararamdaman kapag ka ikaw ay natawa. Meron nag-joke, natawa ka. Kusa siyang dumarating, it comes naturally. Ang fear, ganun din, and ang anger, kusa ring dumarating kapag ka naramdaman po natin. No, it is a feeling, it is natural, and as a feeling, also it is normal. Normal. Meron kayo magsasabi rito, hindi na siya nagagalit? Kapag ka sinabi mo, ako pastor, hindi na ako nagagalit, hindi ka na normal. Ang normal na tao, nakakaramdam ng iba't ibang uri ng pakiramdam. Ng takot, ng saya, ng lungkot, at ng galit. Dahil ito po ay isang feeling. It is natural for us to feel anger kapag ka ito po ay dumating sa atin. Ganun pa man, wag mo muna tayong masyadong matuwa. Meron pong 3 types of anger sa Bible. Ito po. Di ba sa Bible, pag sinabi nating word na love, merong 3 Greek words for love? I hope by this time natatandaan na po natin yan. Meron 3 Greek words for love. Una, agape, phileo, and eros. Yung agape, ito yung unconditional love. Yung phileo, ito yung brotherly love. Pagka eros, ito naman yung romantic love or physical love. Pero kapag yung 3 word na yan sa Greek, kapag translate mo yun sa English, isang word lang, love. Pero pag tinignan mo sa Bible, 3 pala yung range ng meaning ng word na love. Dahil siya ay iba-iba ang definition sa Greek. Pero sa English, love. Yun lang. So, kailangan tignan mo sa original. Alam niyo po sa Bible, ang word na anger ay meron ding 3 na definition. Sa Greek word din siya. So ano po itong 3 na ito? Tignan po muna natin para maunawaan natin yung pinag-aaralan natin ngayong umaga. Unang-una pong types of anger is rage. Rage. No, hindi ko alam kung ano Tagalog dyan. Pero rage, ito yung umaatikabo. O ito yung umaapoy. Ito yung mabangis. No, ito yung sumasabog na uri ng anger. And sa Greek word, ang ginamit po rito ay thumos. Diyan po natin kinuha yung word na thermos, thermometer, ibig sabihin init. Na thermostat, diyan po natin kinuha yan. So yung rage, ito po yung explosion of anger. Ito po yung uncontrolled, violent kind of anger. Ito yung sumisigaw ka na. Ito yung inuuntog mo na yung ulo mo. Ito yung nagbabasag ka na. No? Ito yung nakikipagbugbugan ka na. Ito yung ginagamitan natin ng word na nagdilim ang paningin. Pag sinabi mo, ba't mo sinaksak? Nagdilim ang paningin ko. Nag-rage ka na kapag ka po ganoon yung nangyari. Like sa Bible, si King David, galit na galit siya si King Saul, galit na galit kay King David.
To the point na nung si King David po, hindi pa siya hari, tumutugtog siya ng harp dahil pinatawag siya ni King Saul. Anong ginawa ni King Saul sa kanya? Sinibat. Tumutugtog lang, sinibat. Kasi merong rage itong si King Saul kay King David. No, hindi pa siya hari. May inggit siya, may galit siya. Siya ay, yun nga, no, raging tumos ang nangyari kay King Saul. Isa pa, si Moses. Di ba si Moses hindi nakapasok sa promised land? Kasi meron siyang ginawa na na-disqualify siya. Ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, walang tubig yung mga Israelites, paluin mo, kausapin mo itong bato na ito. At nang sa ganun, lalabas yung tubig, magkakaroon na kayo ng tubig na may inom. Anong ginawa ni Moses? Sa halip na kausapin yung bato, hinataw yung bato. At hindi lang basta hinataw ng 3 beses. So, talagang, imagine niyo yun, hinahampas niya. Nag-rage si Moses. At nung nag-rage si Moses, anong sabi ng Diyos sa kanya? Disqualified ka. Hindi nakapasok sa promised land si Moses dahil siya ay nag-rage. Nagkasala siya. So yun yung last straw dito kay Moses. Kayo po, naramdaman niyo na ba yung rage na yan? Yung mga magulang na dumudugo ang mukha ng anak, kapag pinapagalitan, rage yan. No? Yung mga magulang na nababalian, yung mga anak, yung mga tatay na tinanggal sa trabaho dahil nagwasak, rage po yan. Kapag ka uncontrolled, pag sinabi mo sa sarili mo, sobrang galit ko eh. Hindi ko napigil ang sarili ko, rage na po yan. So kapag nananakit na tayo, rage na po yan. Nagkakasala ka na ba? Oo. Kapag rage, kasi uncontrolled na yung uri ng anger natin. Tumos. Pangalawa po, resentment. Una, rage. Pangalawang uri ng anger, resentment. Ang Greek naman po nito ay orgei. Ito naman po yung sama ng loob na tinatawag natin. Ito yung nagkikimkim. Ito yung nagtatanim. Ito po yung hindi halata, pero meron ka palang sama ng loob. No, ito po yung lingering attitude na naghahanap ka ng revenge. Gusto mong gumanti. Kung makakaganti ka lang, kaya lang boss mo kaya hindi mo magantihan. So, hindi ka gumaganti, pero meron kang kim-kim na galit at sama ng loob. Kasalanan din po yan. Naalala nyo si Cain tsaka si Abel? Napansin ba ni Abel na si Cain pala ay merong sama ng loob sa kanya? Sabi ni Cain kay Abel, Brad, banding naman tayo. Punta tayo sa bukid. Hindi naramdaman itong si Abel na siya pala ay masama ang loob na sa kanya ng kapatid niya na si Cain. Ano ginawa ni Abel? Sige, banding tayo. Punta sila sa bukid. Pagdating sa bukid, ano ginawa ni Cain sa kanya? Patay. Walang kaalam-alam ang Abel na mayroon na palang galit sa kanya yung kanyang kapatid. Kasi tago. Yung rage, galit na bulgar. Galit na nakalabas. Yung resentment, galit na tago. Nakailalim. Kasalanan din yan, mga kapatid. Kasi, di ba sabi nga sa Bible, pag tumingin ka sa babae na may pagnanasa, nagkasala ka na, tinignan mo lang, wala kang ginawa. Di ba? Ganon din yung galit. Meron kang galit, nakatago, nasa ilalim, wala kang ginawa, pero sa puso mo, lason na lason ng galit ang puso mo. So, nagkakasala rin po tayo kapag ganyan yung nararamdaman natin. Ano po yung pangatlo na uri ng anger? Indignation. Okay? Rage, resentment, and indignation. Ano naman po yung indignation? Ang Greek po niyan ay aganektesis. Yan naman ang ginamit dyan. Ito po naman yung loving expression of anger. Kunyari, yung anak mo, umuwi ng alauna ng madaling araw, 6 years old pa lang. Yung anak mo, magagalit ka? Siyempre. Pero anong uri yung galit mo? Di ba? Righteous kind of anger. Nagalit ka. Ang bata-bata mo pa. Nakikipag-inuman ka na. Nagagalit ka. Indignation. Kasi mahal mo. Ito po yung lagi sinasabi ng mga magulang natin. Anak, kaya kita pinapalo. Kasi mahal na mahal kita. Kaya sabi ng anak, Ma, bawasan mo yung pagmamahal mo sa akin.
Di ba? Ang sakit mong magmahal. May mga tao po, masakit magmahal. Pero ganun pa man, ang pinagmumula ng pagmamahal nila ay yun pa rin pong pag-ibig. No, ito yung righteous kind of anger. Ito po yung galit ka. Bakit? Kasi corrupt. Nagrarally ka. Bakit? Kasi flood control. Indignation ang tawag po ron. Si Jesus, binalibag niya yung mga lamesa. Bakit? Kasi binababoy ninyo yung bahay ng Diyos. Binabastos nyo ang tahanan ng Panginoon. Indignation. Tamang uri ng anger. Nagalit si Jesus kasi pinaalis yung mga sanggol, ayaw ilapit sa kanya. Nagalit si Jesus. Tamang uri ng anger. Alam niyo po, minsan talaga dapat nagagalit tayo. Tayo po, nagkukulang tayo minsan sa galit. Nagkukulang tayo minsan sa indignation. Masyado po tayong maraming resentment bilang mga Christian, pero kokonte ang ating indignation. Takot tayo sa rage bilang mga Christian. Christian ako eh. Nagba-Bible study kami. So, kahit na galit na ako, naiinis ako sa kanya, gusto ko siyang pukpukin, hindi ko gagawin kasi Christian ako. Pero yung resentment, andyan na. Tagong-tago, ipon na ipon. At isang araw, sasabog. Magiging rage bigla. Pero kulang po tayo sa resentment. Nakita po natin, merong ginagawa ng masama, di ba? May nandadaya. Okay lang, wala akong kinalaman dyan. Kulang tayo sa indignation. Nakita natin, nanloloko, may ginagawang masama, sabihin natin, ay, labas ako dyan. Hindi ako kasali dyan. Kulang na kulang po tayo sa indignation. Sobrang dami ng ating resentment. Maski sa magulang, siguro yung mga anak, may mga resentment sa magulang. Minsan yung mga magulang o yung asawa, may resentment sa asawa. Minsan yung iba, may resentment kay pastor. Ibang pastor yun. Naiipon. Pero later on, sumasabog bigla. So, iniingatan po natin yan. So, ang tanong po ganito. Okay, yung anak mo, nahuli mo, bata pa, diba? Nahuli mo, nagsisigarilyo, halimbawa. Okay? Nagalit ka, syempre, magagalit ka. Mali ang ginagawa mo, nagbibisyo ka, kahit bata, kahit matanda, tigilan mo yan, pinalo mo. So, tama yung galit mo, di ba? Indignation. Pinalo mo. Nung pinalo mo, napasobra yung galit mo, hinataw mo na hinataw hanggang dumugo, hanggang maglatay. Ano nangyari sa yung indignation? Naging rage yung indignation mo. So, mali na. Yung asawa mo, di ba, nagpapakyut ka sa asawa mo kasi bagong parlor ka. Daan-daan ka. Hindi ka napansin ng asawa mo. Nagalit ka sa asawa mo, hindi mo ako pinapansin, hindi mo ako mahal ng binayad ko sa parlor. Ilang oras ako nagpariband, tapos di mo pinansin. Ano yan? Kayo sumagot, ano yan? Indignation ba yan? Di ba? Minsan, hindi natin malaman kasi indignation, kasi nasaktan ako dahil hindi niya ako napansin. Pero minsan kailangan natin malaman eh. Baka resentment, kasi inipon mo na. Nung birthday ko rin eh, hindi niya ako inilabas. Naipon na pala, resentment. At dahil doon, kinalmot mo. Ano na? Rage na. So, pag tinanong niyo po ako, Pastor, nakakasala ba ako kapag nagagalit ako? Ang sagot ko, hindi ko alam. Kayo po ang nakakaalam. Kung ang galit ba ninyo ay nagre-rage na ba kayo sa mahal niyo sa buhay, sa boss niyo, sa ibang tao, o resentment na ba yan? Sama ng loob na naiipon. Kayo nakakaalam. O kaya naman, indignation. Tama lang naman. Kasi nagkasalubong kami. Hindi ako pinansin. Indignation ba yon? O resentment? Di ba? Hindi natin masasabi, ikaw ang makakapagsabi. Kapag ka nararamdaman mo yung may pait, may bitterness, may anger, resentment na yan. Pero kapag ka sa tingin mo, yung ginawa niya sa'yo ay unjust, dinaya ka, niloko ka, pinahiya ka, so baka naman indignation na yun. So, it is up to you para malaman po natin yan. Okay, fine. So, nangyari na nga. Nangyayari naman po talaga yan. Therefore, the rightness and wrongness of anger is about motive, attitude, and behavior. Diyan natin malalaman. Motive, attitude, and behavior. Okay, nangyari na. Pastor, nagalit na ako.
Hindi ko alam kung ang galit ko ay rage, hindi ko alam kung resentment or indignation. Ano ngayon ang dapat kong gawin? Pupunta na po tayo sa verse na pinag-aralin po natin kanina. Paano ba magalit ng Christian? Kung Christian ka, para sa ito, ang mensahe na ito, paano magalit ng Christian? Kung hindi ka Christian, wala akong magagawa. No? Talaga na ilalabas ang galit. Pero kung Christian ka, para sa iyo, itong pag-aaral na ito. Paano magalit ng Christian? Paano ba ang tamang paraan ng pagkagalit? How to be angry without sinning? Unang-una sa lahat, to be angry without sinning, huwag pahabain. Huwag pahabain. Ephesians 4:26. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Literal ba to? Paano kung nagalit ka hating gabi? So, pwede ka palang hanggang next day pa. Ano? Hindi po ito literal na, teka, nagalit ako, alas 5:45. 15 minutes, mag-aalas 6 na, lulubog na yung araw. Pero sabi ng Weather Bureau, alas 6:15 daw. Di ba? Iba-iba ang oras ng lubog ng araw eh. Hindi po ito literal na aantayin mo lumubog yung araw, hindi kita kakausapin. Bakit? Hindi pa lumulubog yung araw eh. Pagka lumubog, kakausapin na kita. Hindi po ito literal, siyempre. Pero ano po gusto sabihin nito? Huwag patagalin. Gaano ka ba katagal magalit? Yung mga may jowa dito, yung mga may asawa, gaano kayo katagal mag-away ng asawa mo? Yan. Gaano katagal? Umaabot ba yan 3 araw? Meron ako nakausap. Sabi niya, alam mo, pastor, kami, 2 linggo na kami hindi nag-uusap na asawa ko eh. Talaga? Tingin mo natutuwa ang Diyos sa inyo? 2 linggo kayo hindi nag-uusap? Tingin mo yung mga anak mo, blessed na blessed? Dahil 2 linggo kayo hindi nag-uusap? Tingin mo, sasabihin ng mga anak mo, paglaki ko, gagayahin ko tatay ko. Dahil 2 linggo kayo hindi nag-uusap? Kapatid, 2 linggo na kayo hindi bine-bless ng Diyos. Kung 2 linggo na kayo na hindi nag-uusap. Ang linaw-linaw ng sabi sa Bible, huwag ninyong pahabain. Huwag ninyong patagalin. Huwag magtanim ng galit. Huwag kimkimin. Yun ang mga kimkim na yan, wala naman yun, nakikimkim ako. Ilang oras ka na nakikimkim? 2 oras na ako nakikimkim? Hindi. Ang kimkim, ang tanim, taon yan. At syempre, lahat po ng tinatanim natin, lumalago. Lahat ng inaalagaan, lumalago. Mag-alaga ka ng ahas, lalaki yan. Mag-alaga ka ng sawa, lalaki yan. Mag-alaga ka rin ng galit, lalaki din yan. At ang ending, lalamunin ka ng sawa. O lalamunin ka rin nung galit na yan na inaalagaan po natin. Hindi ito literal. Ang ibig po sabihin ito, huwag kang maglublob sa galit. Huwag kang lumangoy sa galit. Lalo na kung yung kinakagalit naman natin hindi naman valid. Na minsan po, marami po ito nangyayari sa mga magkakaibigan, sa mga mag-aasawa. Ang galit, hindi naman talaga valid. O, pagpalagay na, hindi ka dinate nung anniversary ninyo. Nakagalit ba yon? Sagot! Alam niyo, naman, no? Lalo na kung kayo medyo, di ba? Hindi kayo dinate ng anniversary ninyo. Fine, nagalit ka. Sa pagpalagay natin, may indignation ka. No? Pagpalagay natin, indignation yan. Ngayon, gaano ka katagal magagalit? Palagay mo, ano yung tamang amount ng galit kung gano'n yung uri ng galit mo? Tama na ba dyan ng mga 3 days? Pwede na ba? 1 week. Kasi kapag ka mahaba na, sorry to say, nagkakasala ka na kapag ka mahaba na. Kahit sabi mo indignation, kahit sabi mo, Pastor, ako naman talaga aggrieved, ako naman talaga ang nasaktan, fine. Pero dahil pinapahaba mo na, tinatanim mo na yung galit. Do not provide a place in your heart for anger to hatch. Huwag kang papayag na, ano ba yung to hatch? Sa Tagalog, no? Ayun, to hatch. Mapisa. Mapisa. No, di ba yung mga itlog, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, kasi hindi naman ako, nakalimutan ko na, dati nag-alaga ako ng manok eh. 21 days yata, kung hindi ako nagkakamali, bago mapisa yung itlog.
So, andyan ang itlog. Pero yung itlog na yan, mabubugok po yan kapag hindi yan inupuan ng manok. Hindi yan in-incubate, hindi yan nilimliman ng manok. So, kung siya hindi lilimliman, hindi ko yan mapipisa. Ngayon, kapag siya inalagaan, later on, mapipisa yan. Mabuti kung yung itlog, manok nga ang lalabas. Baka mamaya yung itlog na nililimliman ninyo, dragon. Tagal mo nang nililimliman, lumabas na tuloy yung dragon. Diba? Lumabas na yung halimaw, lumabas na yung beast doon sa itlog na yan. Do not provide a place in your heart for anger to hatch. Para pong importante yung haba, para mitya. May dinamita ron, merong mitya rito. Pag sinindihan mo yung mitya, siguradong sasabog yung dinamita later on. Therefore, kailangan wag mong paabutin yung mitya hanggang doon sa dulo. Putulin mo na, dito pa lang. Huwag mong sabihin na, hindi, may time pa naman eh. You don't know kung gaano kahaba ang mitya. Huwag pasabugin. Kasi po, tayo rin ang talo. Tayo rin po ang talo. Ang anger hindi natin makokontrol kasi nga feeling yan eh. Pero makokontrol mo pag kumakatok siya kung bubuksan mo yung pinto. At kung nabuksan mo na yung pinto, nakapasok na siya, nasa sayo kung pakakainin mo. At kung napakain mo na siya, nasa sayo kung patutulugin mo. Nasa sayo palagi kung gusto mo siyang i-kick out o hindi sa puso mo. So, wag pahabain. Ito pong anger na ito. Now, listen to this. Ang haba o ang ikli ng galit mo ay depende sa iyong maturity. Depende sa maturity mo bilang tao at depende sa maturity mo bilang Kristiyano. Naniniwala po ako, ang anger ay isang sukatan para malaman ang uri ng pagkatao mo. Isang sukatan para malaman ang lalim mo o ang babaw mo. Nare-reveal. Nalalabas po dito. Or maybe I can say na, it betrays who you are. Pwede mo sabihin na nagpe-pray ako lagi. Pag nagpe-praise and worship, nakataas lagi ang kamay ko. Pag church, nandyan lagi ako, umulan o bumagyo. Pero kung ikaw naman ay magagalitin, it reveals who you really are. Di ba last week, pinag-aralan po natin, the fruit of the Spirit, meron kang love, joy, peace, hope, faithfulness, gentleness, goodness, long-suffering. Papaano mo ngayon pagsasamahin yung meron kang joy in your heart, tapos magagalitin ka? Meron kang kindness, tapos magagalitin. Di ba? Hindi pwedeng pagsamahin ng fruit of the Spirit at saka ang anger. Kaya nga pag dumadating yung anger, puspos ka ng Holy Spirit, tumatalbog. Papasok siya doon sa bahay, tuloy ka. Hindi siya makapasok kasi puno na ng Holy Spirit. So mga kapatid, huwag pahabain ang anger na ito. Some animals have photographic memories. Halimbawa, elepante. Ang mga elepante daw po, pag bata pa yan, nakita mo, bata pa, tapos hinataw-hataw mo, sinipa mo yung elepante. Pag lumaki daw po yan, matatandaan ka. Pag nakita ka niya, maalala niya, ito yung nang api sa akin nung bata ako eh. They have photographic memories. Pati ahas. Ang ahas daw, merong ganun. Matatandaan ka, hinabol mo siya, tinaga mo yung buntot niya, naalala ka niya, itong ahas na to. Siguro mga daga, meron yan. Kung bakit ba kapag nakahuli ka ng daga, kinagabihan, sira yung damit mo. Ang galing, Siguro magaling, mataas yung gigabyte ng kanilang, ng isip. Pero bakit po ganun sila? Alam niyo po, that's why they are called animals. Kaya nga sila hayop. Kasi po, hindi nila kayang bitiwan, hindi nila kayang kontrolin ang kanila pong anger. That's why they're called animals, because animals cannot control themselves. Tayo po, hindi nga tayo animal eh. Meron tayong bait bilang tao. At hindi lang tayo basta tao. We are Christians. May takot sa Diyos, nagdadasal sa Espiritu, connected sa Holy Spirit. At merong Diyos na nakatira sa puso. May Jesus na nakatira sa puso. Therefore, hindi ho magiging compatible ang anger at ang Jesus sa loob ng puso natin. Okay, one of them will be uncomfortable. And I hope it should be the anger and not Jesus. So spiritually, physically, when we cultivate anger, we are actually the ones affected. Diba? Pag galit ka,
mahaba yung galit mo, kunyari, meron dito na nagagalit sa akin habang nagsasalita ako dito. Sino ma-high blood? Ikaw o ako? Ikaw, di ba? Oh, sino may stroke? Ikaw o ako? Ikaw. Di ba? So mamaya pag may nangingisay dyan, alam nyo na, hindi ako, di ba? Siya yung nagagalit. So, physically, may effect po yan pag pinapahaba natin. Pero spiritually lalo. Last week, ano ang title ng pinag-aralan natin? Hormone or demon, di ba? Ngayon po, tignan niyo po itong verse na ito, sa verse 27. Sabi, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Nakasali na naman ang dyablo sa usapan na ito. Kasasabi lang niya, iwasan ninyong kayo magkasala kung kayo magagalit, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. May demonyo na naman. Talagang kasali ang dyablo. When there is anger, there is the devil. Kasali po siya talaga rito. So spiritually, anger is the gateway for the devil. Alam niyo po, in our experience, matagal na rin po akong pastor. Alam niyo po, 1993, nung ako po ay nagsimula magpastor. So, ilan na ho ngayon yan? 33 years na rin. Tama ba? 33 years na rin. Alam niyo po, nakakita na po kami ng mga inaalihan ng masamang spiritu, nakakita na po kami ng mga taong anlalim ng depression, nakakita na po kami ng mga rebellious spirit. Ang dami na po namin na-experience bilang pastor for 33 years. Alam niyo ho ba kung anong common denominator nitong mga sinasapian, nitong mga nade-depress? Alam niyo kung anong common denominator? Anger. Merong malalim na galit sa tatay, merong malalim na galit sa boyfriend, no, merong malalim na galit. Nako, ang dami hong nasirang buhay dahil po sa anger na hindi ho nabitiwan. Dahil sa galit na hindi napakawalan o sa mga galit na hindi isinuko sa Diyos. Nasira po, hindi lang ang buhay, ang kinabukasan nasira. No, it is the common denominator. Kaya sabi dito, do not give the devil a foothold. Huwag daw natin bigyan ng devil ng, hindi ko alam ano ba sabi sa Tagalog dyan, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Hindi niya nabigyan ng justice yung word na foothold eh. Ang foothold po, kunyari, isasarado niyo yung pinto, tapos ako po, sasaraduhan niyo ako sa labas ng pinto, pero ang ginawa ko, inilagay ko yung paa ko doon sa hamba ng pinto. So pag sara mo, hindi mo maisara. Tapos sabihin mo, ipiting ko na lang, pero hindi rin. Dahil pagka binuksan mo yung pinto para ibagsak sa akin, bubukas mo yung pinto, makakapasok ako. So hanggat yung paa ay nandoon, hindi mo maisasarado ang pinto. So sinasabi po dito, wag daw natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo na yung paa niya mailagay niya sa pinto. Hanggat hindi natin naisasarado yung pinto, yung blessing lumuligwak. Di ba? Tumatapon yung presence ng Diyos, yung blessing ng Diyos kasi may butas. Hindi natin maisarado dahil merong anger. Foothold. Nung college po ako, ang aming pong way para makapasok sa school, siguro marami sa atin dyan, sumasabit sa jeep. Kasi ang pasok po namin, ang daming estudyante, sabay-sabay kayo ng oras ng pasok. Buti na lang yung mga lalaki, medyo mas mapalad kaysa sa mga babae. Kasi yung mga babae, kailangan, meron pa bang isa dyan? Wala na. Sige po, next jeepney na lang. Pero yung mga lalaki, basta maitapak namin yung paa namin sa estribo, maikapit namin doon sa hawakan, tangay-tangay na kami ng jeep. Minsan po ganyan ang dyablo sa atin eh. Basta maitapak niya yung paa niya at makakapit sa kung saan, tangay-tangay na po natin yung dyablo kahit saan tayo magpunta. At magtataka tayo, ba't ang gulo ng buhay ko? Kasi may bit-bit tayong dyablo. Meron tayong alaga na masamang espiritu. No, meron pala na ganyan. So do not give the devil a foothold. So next time you get angry, susunod na time na ikaw ay magagalit, time yourself. Orasan mo. Bigyan mo yung sarili mo ng reasonable time. Sabihin mo, sige, baka mahaba na to. Masisira na relasyon namin ito. Masisira na pamilya namin. Tama lang yun. Ilabas ko yung galit ko. Siyempre, natural, normal, feeling. Pero baka masyado nang mahaba ito. Pwede na. Nagsosorry na nga eh. Nakakalimang sorry na nga, ayaw mo pa. Pahabain pa. May narinig pa ako mag-asawa. Sige na, sabi mo na I love you.
Hindi pa, galit pa ako. Tapos kinabukasan, oh, I love you na. Hindi, ayoko. Nagsosorry na, ayaw pa. Diba? Sayang ang panahon. So, discover how fast you can achieve inner peace. Gaano katagal bago maramdaman yung kapayapaan? No? So, gaano ka katagal magalit bilang Christian? I hope masasabi mo, konting-konti lang. Hindi mo siya pinapapasok at siya ay nadidissolve na kaagad. And again, nakakasala ka na kapag ka ang tagal mong magalit. Pangalawa, to be angry without sinning. Sa verse 29, bantayan ng bunganga. Hindi, bibig. Pwede rin. Kasi merong word na bungangera, di ba? Pero walang word na bibigera. So, bantayan ng bibig. Verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Okay, eto. Nakakasala ka na kapag ka ang sama mong magsalita. Nakakasala ka na sa pamamagitan ng iyong bibig kapag ka mga lumalabas dyan masasakit. Ephesians 4:31, nandiyan pa rin. Huwag na kayong mambubulyaw. Sapul. May tinamaan ba dyan? Huwag kayong manlalait at mananakit ng damdamin ng inyong kapwa. Eto na yan. Nagkakasala raw tayo kapag ikaw daw ay nambubulyaw. Ano ba yung nambubulyaw? Ewan ko, kasi ako hindi ako binubulyawan ng asawa ko. Kaya hindi ko alam kung ano yung nambubulyaw eh. Ano nga ba yun, Amiel? Diba, wag daw tayong siguro ito yung naninigaw ka, no? Ito yung no? Ito yan, no? Wag ka raw, ano pa sabi? Manlalait. Sakit naman talaga dyan, mga panlalait. At wag ka raw mananakit ng damdamin ng kapwa. Mga kapatid, look at this. Anger does not give you the right to be verbally abusive. Hindi ko maggalit ka. Pwede kang magbunga nga dyan na parang pinapalamon mo sila lahat. Na parang hawak mo ang buhay nila. Hindi ko maggalit ka, pwede kang mang-abuse, mang-insulto. Hindi ko maggalit ka, pwede kang magsisigaw. Hindi ko maggalit po tayo. Hindi po maggalit ka, sabihan mo siya, hampas lupa, patay gutom, sabihan, palamunin. Hindi pwede yun. Pabigat ka lang, inutil. Ito yung mga masasakit na salita. Tanggalin ho natin sa vocabulary natin yan. Kahit na sino pa yan, okay, sorry pagpalagay na, totoo. Pero napaka-sama naman na lumalabas sa bibig natin kung tayo po ay nagbibigay at naglalabas ng ganyang mga salita. Kahit galit ka. Sa Amerika, may nabasa po ako, si Abraham Lincoln, yung kanilang one of their greatest presidents. Kapag ka nagagalit daw si Abraham Lincoln, kasi Christian ito Yun ang mga nagtatag ng Amerika, mga Christians po yan kaya ang constitution nila nakabase sa Bible Ito pong si Abraham Lincoln, kapag ka nagagalit daw po siya sa kanyang secretary, gumagawa siya ng 2 sulat. Yung unang sulat, lahat ng masasakit na salita, sinusulat niya ron. Pang-insulto, wala kang kwenta, problema pa kita rito, sana mag-resign ka na lang. Sinusulat niya lahat doon. At pagkatapos po, sinusunog niya. Tapos, tsaka siya ngayon magsusulat ng 2 sulat na mas maganda na, na I thank God because you are here. biglang mas maganda na. But, because of you, there became a problem. Biglang nagiging mas maayos na yung kanyang pagsusulat. Inilalabas niya muna yung pangit, sinusunog niya, walang nakakabasa, nag-vent out lang siya. Pagkatapos, sinasabi niya ng mas maayos. Ganun po dapat. Kasi po, the tongue is a very powerful tool. Ito po ay parang apoy. Importante ang apoy. Hindi natin pwede sabihin na hindi natin kailangan ng apoy. Pero ganyan din po ang dila natin. Kayang manira, kaya rin bumuo. Kayang mag-ayos, kaya ding manggulo. Ganyan po kayang gawin ng dila. Kayang pahirapin, kayang padaliin sa pamamagitan po lahat ng dila. Kaya ingatan po natin ang mga dila po natin. Watch your tone. Marami yung nag-aaway, tono ang pinag-uusapan. Halimbawa po, word na sorry. Yung word na sorry,
Minsan nagsusorry na, bakit ayaw pang tanggapin? Eh, ang pangit ng tono eh. Nagsusorry, parang siya pa yung galit. Di ba? Sorry na. Di ba ganon? Ang arte mo naman, sorry na. Pero pag mababa, pag sorry na. Oh, di ba? Sige na nga, sorry na, di ba? Kiss na, kiss. Di ba? Sa tono, maski po yung salamat. Di ba paano mo sasabihin yung salamat na sarcastic? Salamat. Nagpasalamat ka pa, pero yung tono mo naman ang pangit. So, ingatan po natin yung tono natin. Ingatan po natin yung dila po natin. Kasi po, ayan, ang linaw sa Bible. Huwag na raw tayong mananakit ng kalooban. We do our best. And many times naman po, even when we do our best, nangyayari pa din. May nasasaktan pa rin. Pero ganun pa man, kung nakagawa tayo ng ganun, matuto rin naman tayong humingi ng kapatawaran. Kasi po, ang maganda po rito, kung nakakasira ang dila, nakakabuo din ang dila. Yung dila nakakahil, siya yung nakakasugat, yung dila rin ang makakahil. Sabihin mo, hindi ko sinasadya, yung sinabi ko, nagkamali ako, pasensya ka na sa akin. Diba? Pwede po yan. Makakatulong po sa atin yan. Because you can never take back what you say. Pag sinabi mo na, sinabi mo na. Pero pwede mo siyang sabihin kahit, alam ko na sabi ko to, pero binabawi ko. No? Yung pride mo, so sorry, nagkamali ako talaga dyan. So be willing to do that. So mga kapatid, sa ating lahat na nandito ngayon, pati rin sa mga nasa online, be careful with your tongue when you are angry. Mag-isip muna bago magsalita. Iba baligtad eh. Salita muna bago mag-iisip. Ba't ko ba sinabi yun? Nasabi mo na eh. So, isip muna bago salita. Hindi salita bago isip. Be careful with your tongue when you're angry sa mga anak mo. Be careful with your tongue when you're angry at your children. Kasi yung mga anak po natin, lalo na kung ikaw yung magulang, yung sinasabi mo po, akala mo hindi nila pinapansin, pinapansin po nila yan. Akala natin hindi yan tumatanim, tumatanim po yan. Kada masamang salita na binibitiwan natin, humihina ang kanilang kalooban. Nararamdaman nila, hindi yata ako mahal. Nararamdaman nila, sabi ng nanay ko, sabi ng tatay ko, ako daw ay, bobo. Example lang huwag niyong gayahin. Ako daw ay bobo. Ganun yun, may isip niyo yun. Habang lumalaki siya, okay, bobo pala ako. Kaya huwag niyo sasabihin ng anak niyo na pangit sila. Kayo na nga lang nagagandahan sa kanila eh. Sabihin niyo pa, pangit sila. Huwag niyo sasabihin niyo, papaniwalaan nila. Mas sabihin, ang anak ko, prinsesa. Di ba? Sumobra naman yung dumaming babae, lumaki, akala nila prinsesa sila. Naniniwala po sila. Mag-ingat po tayo. Ganon din po, be careful with your tongue when you're angry with your spouse, sa asawa mo. Is it really worth destroying your relationship? Tagal yung magkasama, 10 taon, 2 taon, sisirain dahil lang sa hindi mapigil na bunganga na yan? No, it's not worth it. Be careful with your tongue when you're angry with your employees or with your employer, with your friends. Mag-ingat po kasi hindi po natin yung mababawi. Bawiin mo man, kahit ilang sorry ang sabihin mo, nasabi na, narinig na. Maghihilom na lang, pero hindi po yan mababawi. Pangatlo po, to be angry without sinning. Pangatlo, you have to check your behavior. Ugali. Verse 31 and 32 of Ephesians chapter 4. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, mananakit ng damdamin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. We all get angry, but when we become angry, bad behavior is foul. Bad words are foul, bad behavior is foul. There is no amount of excuses. Bakit mo sinuntok? Nagalit ako eh. No excuse. No, pag sinabi, bakit mo sinuntok? Sinuntok din ako eh. No excuse. Bad behavior pa rin yan. Bakit mo ikinulong sa kwarto? Iyak ng iyak eh. Kinandado ko.
No excuse. Basta po merong bad behavior. You have to eliminate destructive behavior. Kailangan po alisin natin yan, lalo na po Christian tayo. No, yun yung mga nagwawasak ng appliances, yung nagbabasag ng salamin, yung mga nambabato ng kawali. Minsan joke lang yan, pero totoo yan eh. Nangyayari yan eh. Minsan dadalaw ako sa isang bahay, kamusta na po kayo? Tapos makita mo yung mga kawali, kupi-kupi. Hindi, wala pa ako na dalaw na ganun. Di ba? Bad behavior is foul. Meron po nagpa-counseling minsan, Pastor, ano ang gagawin namin sa anak namin? Kasi kapag ka nagagalit, kinugunting niya yung kanyang mga damit. Pupunta raw sa closet, guguntingin yung mga damit. Babato yung... Tapos yung pangalawang usapan namin, yung TV naman daw, binuhat, ibabato sa bintana. Sabi ko, yaan nyo. Kanina bang TV yun? Sa amin po, ay wag. Pag sa kanya, ibato niya. Pero kung sa inyo, wag. No, napakapangit tignan. Yung nagwawala, lalo na yung Christian, kahit na anong sorry ang gawin mo, pasensya na po kayo, di ba? Hindi ko napigil sarili ko. Kahit pag Christian ka, nananakit ka, nagwawala ka, nagbubunga ka pa, parang ang hirap i-reconcile dito pong dalawa na ito. Talagang kinubkuban ka na ng evil spirit kapag ka gano'n. Talagang yung diablo, di ba, nabigyan na ng foothold kapag ka po napakawala natin. Ito po mga ganitong uri ng ugali. So don't lose your ability to think straight. Huwag nating wawalain yung pag-iisip ng tama. Dapat, apektado man tayo, yung isip natin, tuwid pa rin sa pag-iisip po natin. Alam nyo bang, meron ba mga nangyari sa inyo na sana wala, meron kayong outing, tapos merong isang tinoyo, at dahil doon, hindi na tuloy ang outing. Nakarent na kayo ng van. No, nag-down payment na kayo sa resort. Pero dahil yung isa, nagagalit ng gusto, wasak ang buong lakad ng pamilya. At minsan doon pa nagwala. So yung masayang okasyon, naging malungkot na okasyon dahil nakapagsama kayo ng isang tao na walang kontrol sa sarili. Dahil may isinali kayo na tao na magagalitin. At pagkatapos noon, itong tao na magagalitin, magsasorry ba? Hindi pa rin magsasorry. Kahit alam niya na nasira yung buong lakad ng pamilya dahil sa kanya. Hindi pa rin magsasorry. Ang taas ng pride. So, di ba, hindi natin gusto na mangyaring ganyan. Think straight. Nagbayad ka na sa eroplano. Nagpa-reserve ka na ng booking sa hotel. Sayang lahat dahil lang sa hindi natuloy, dahil merong uminit ang ulo. It's not worth it. Meron ho akong isang hindi magandang pangyayari. Meron po isang anak na nagalit sa kanyang nanay. Nagrebelde yung anak. Alam niyo po ang ginawa? Nagpalit-palit ng boyfriend hanggat hindi siya nabubuntis. And finally, yun na nga, ang nangyari sa kanya. Sino nasira? Ang nanay mo? Hindi. Ikaw? Hindi lang ikaw. Kinabukasan mo ang nasira. Dahil sa galit. Dahil sa bad behavior. So mga kapatid, it's for our own good. Ang galit po ay parang shotgun. Parang shotgun yan. Alam niyo po ang pinagkaiba ng shotgun sa mga baril? Ang baril, pagka binaril nyo, kunyari, binaril nyo sa kahoy, ganyan lang ang butas. Ang shotgun, pagka binaril ninyo, ang laki ng marami na butas na ganyan kalaki. Ganyan po yung galit. Kapag yan po, ibinaril natin, hindi po siya maliit lang. Malaki po lagi ang epekto. Ito pong galit na ito. So hindi pwede sabihin na, ganun lang naman ako pasensya na. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganun lang naman ako. Alisin po natin sa natin yan, yung ganun lang naman ako. Talagang ganyan. Pag nailabas ko, wala na. Nailabas mo, wala na. Wala na talaga. Ayawan na eh. Diba? So, pag-ingatan po natin. Sa halip, sabi sa verse 32, maging mabait at maunawain. Maging maunawain daw po tayo. Kung ikaw po yung magagalitin na tao, unawain daw po natin yung kapwa natin. Alam niyo po, ito ang isang natutunan ko sa mahabang panahon na pagpapastor. Na kung maintindihan lang natin ang isang tao kung bakit siya ganun, sa totoo lang, baka maawa pa tayo sa kanya. Doon sa tao na yun.
Isip mo, bakit siya ganun sa akin? O ba't siya ganun magsalita? Minsan may isip nyo, baka hindi buo yung pagkatao niya. Baka lumaki, nakulang sa pagmamahal. Baka hindi naalagaan. O baka nabitiwan, nabagok nung bata pa. Minsan isipin natin, baka mahina ang utak. O baka naman insecure. Kaya siya ganun. Kung makikita po natin yung background, pag may nakita po tayong tao na parang may something yata dito sa tao na to, no, parang kakaiba siya, lagi siyang ganito, lagi siyang ganyan, may something. And more often than not, may something talaga na nangyari sa kanya na maawa ka pag naintindihan natin. So, maging mabait at maunawain. So, to be angry without sinning, check your behavior. Check your mouth, check your tongue, then check your behavior. At panghuli po, to be angry without sinning, matutong magpatawad. 32, verse 32, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inang Diyos dahil kay Kristo. In other words, ang hindi marunong magpatawad ay nagkakasala. In other words, no, nabubuhay daw tayo sa kasalanan hanggat hindi pa tayo nakakapagpatawad doon sa taong kinakagalitan natin. Lalo na po kung hindi naman sinasadya. Tingnan niyo po itong dalawang ito. Sinasadya versus hindi sinasadya. Madali hong patawarin kapag hindi sinasadya. Pero lagi natin titignan, sinadya ba niya? Naiinis ako sa kanya eh. Sinadya ba? Kung hindi naman sinasadya, patawarin na ho natin. Pero kung sinadya, di ba, ibang usapan yun. Kailangan pag-usapan. Tignan natin, bakit mo ginawa yan? Alam mo naman palang mali. Ginawa mo pa. Pero ganun pa man po, dapat meron po tayong plano. No, a real Christian always plan to forgive. Kasama po sa plano natin yun, patatawarin ko rin siya. Kasi po si Jesus, nagpatawad. Nasa krus na nga siya eh. Sabi pa ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Si Jesus na po yan. It is commanded to us to forgive. And also, it is for our own good. Tayo rin naman ang para sa atin din naman kapag tayo po ay nakapagpatawad. So, sometimes, mahirap magpatawad. Totoo naman po yan. Hindi natin kailangan gawin agad kung hindi ho natin kaya. Let me say that again para hindi ho natin ma-miss. May mga pagkakataon po na hindi mo pa kayang magpatawad. Sobra yung ginawa sa'yo eh. Ni-rape ka, no, mayroong ginawang illegal, no, may nangyayari po yan. Ang hindi mo pa kaya magpatawad, huwag mo munang patawarin. Kasi kapag ka pinatawad mo, kahit hindi mo kayang patawarin, ma-oppress ka na naman. Ikaw na naman ang kawawa. Di ba, nagawa ka na ng masama, ngayon ginagawa mo ng masama ang sarili mo. Kahit sabihin ng mga tao sa paligid, at ito sermon na to, naku, kailangan pala magpatawad ako. Magpatawad ka kapag kaya mo nang magpatawad. Pero, sabi po natin, plan to forgive. Sabihin mo, hindi ko pa siya kayang patawarin ngayon. Siguro, later on, mapapatawad ko rin siya. Huwag mo sabihin, never ko siya mapapatawad. Kasi kapag sinabi mo yon, sinarado mo na. At doon po, titirahan na po ng resentment, ng evil spirit, no, spiritually, magiging bahay na po yan ng kalaban po natin. So, huwag mo sabihin na, never ko siya patawarin. Sabihin mo, hindi ko pa siya kayang patawarin. Pero kasama sa plano, sa timeline, na mapapatawad din po natin ito pong tao na ito. So, you will know na lampas ka na kapag hindi mo na kaya na magpatawad. Lampas na po yan. So, palambutin ang puso. Huwag nang magmatigas. Kasi according po sa binasa natin, Ephesians 4:30, basahin po natin to ha. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng araw. Kita niyo po ito. Kanina, biglang pumasok sa usapan ng dyablo. Diba? Huwag kayong magalit. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Kasali ang dyablo. Ngayon po, kasali naman ang Holy Spirit sa usapan. Ano sabi? Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Pag nagagalit po pala tayo, natutuwa ang dyablo, nasasaktan ang Espiritu Santo. It hurts the Holy Spirit.
So that's more reason for us na wag ho nating kimkimin, wag nating hayaan lumago ito pong galit na ito. Kasi po, maganda ang plano ng Diyos sa atin. At ito pong plano ng Panginoon, hindi ho natin nararating dahil sa galit. James chapter 1 verse 2. Sabay-sabay po natin basahin ito pong verse na ito as we close. Ready? Go. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang galit mo ay hindi nakakatulong para marating ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. So wag po nating sayangin ang oras natin, wag nating sayangin ang lakas natin sa galit na yan. Wag po nating walain ang pagmamahal ng kapwa-tao natin sa atin dahil po sa galit na yan. Wag po nating lasunin ang espiritu natin dahil po sa galit na yan. Wag pong maging magagalitin. So let me close with this. Wag maging magagalitin. Yun ang prayer ko actually. Sa family ko, sa church na ito, sa family ninyo. Ang sarap ng buhay kapag sa loob ng pamilya may harmony, may unity. Yun ang plano ng Diyos, ayan na, ibinibigay na po sa atin. Pero dahil may tinoyo, may tinopak, may nagalit, at pinahaba ng gusto ang galit na ito, nasisira ang plano ng Panginoon sa pamilya po natin. So ngayon po umagang ito mga kapatid, how to be angry without sinning. 4 po, huwag pahabain, bantayan ng bibig, check your behavior, and matutong magpatawad. Manalangin po tayo. Aming Ama, ngayon pong umagang ito, itinataas po namin sa inyo ang mga salita na ito na amin pong pinagbulay-bulayan. Nawa po, Panginoon, hindi po ito masayang. Hindi po nawa ito, Panginoon, mapunta sa mga ayaw makinig, kundi maitanim po ito, Panginoon, sa mga taong gustong sundin ang kalooban mo. Napakaganda ng plano mo, Lord, sa buhay namin. Huwag po nawa itong masayang dahil lamang po hindi namin mapigil ang aming mga sarili. Dahil lamang po pinagbibigyan namin kapag kami po itinutukso ng kaaway. Huwag po nawa, Panginoon, na masayang yung magaganda mong kalooban sa buhay namin. Dahil ang inuuna po namin, ito pong pagiging magagalitin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, kung meron man po magagalitin, sa umagang ito, pinapanalangin ko sila sa inyo. Kapatid, nasaan ka man? Hindi mo kailangang itaas ang kamay mo, nasaan ka man. Pero aminin mo sa puso mo. Ngayon pa lang, aminin mo sa Diyos, sa Kanyang harapan, sabihin mo, ako ito. Hindi mo kailangan tumindig, hindi mo kailangang itaas ang kamay, pero kailangan mong aminin sa Diyos, ako ito. Huwag mo ipagtanggol ang sarili mo, huwag ka ng mga tuwiran, sabihin mo sa Panginoon, ako ito at ayoko na maging ganito. Manalangin ka sa Panginoon ngayong umaga, magpabago ka, at isuko mo itong attitude na ito na magpapahirap sa iyo, magpapahirap sa kalooban ng Panginoon at magpapahirap sa iyong pamilya. Aking Ama, tinataas ko po ang bawat kapatiran ngayong umaga na nakataas sa mga puso sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, mangusap ka sa kanila, bigyan mo sila ng kapangyarihan at bigyan mo sila ng tagumpay upang ang pagiging magagalitin ay mawala na po sa kanilang buhay. Sa halip, punuin mo po sila ng pag-ibig. Punuin mo po sila ng kapayapaan. Punuin mo po sila, Panginoon, ng kabutihan. Salamat, Lord. Purihin ang ngalan mo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.